Sa 10 taong pagsasakripisyo, ang tanging natanggap ni Dianti ay ang kataksilan mula sa kanyang asawa at matalik na kaibigan. Habang siya'y nilalamon ng kalungkutan sa kanilang silid, rinig na rinig niya ang halakhakan ni Renato at Cielo mula sa hardin. Isang bulong ang sumira sa kanyang mundo. Konting tiis na lang, mapapasa atin din ang lahat. Idideklara siyang wala sa tamang pag-iisip. Ngunit sa pagpatak ng kanyang mga luha, isang plano ang nabuo. Isang paghihiganti na hindi nila malilimutan. Paano niya babaliktarin ang kanilang masamang balak? Siyempre, para kay Cielo, ang diamanteng singsing na to, anong akala mo para sa'yo? Ang mga salitang yon, kasing lamig ng hangin ng Disyembre sa Vigan, ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa puso ko. Binitawan ni Renato ang mga yon na para bang nagtatapon lang siya ng basura. Walang pakialam, walang bahid ng pagsisisi. Sa sandaling iyon, nakatayo ako sa likod ng pinto ng aming silid, hindi makagalaw. Ang mga daliri ko ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon na balot sa simpleng papel na pambalot. Sa loob niyon ay isang pluma na gawa sa kahoy ng kamagong, isang bagay na pinag-ipunan ko ng ilang buwan mula sa kakarampot na kinikita ko sa pag-aayos ng mga lumang muebles. Iyon sana ang sorpresa ko para sa aming ika-10 anibersaryo. Isang memento ng pagsisimula, isang simbolo ng pangarap na binuo naming dalawa. Ngunit ang munting regalo sa aking kamay ay biglang naging walang kwenta. Isang mahinang kalabog ang umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa nara nang bumagsak ito mula sa nanginginig kong mga kamay. Ngunit mas malakas ang pagbasag na narinig ko sa loob ng aking dibdib. Tumingin ako sa sarili kong mga palad. Makalyo, may mga munting peklat mula sa mainit na mantika at paso ng plansta. Ito ang mga kamay na sumalo sa lahat ng pagod, na naglaban ng kanyang mga damit para makatipid sa kuryente, na nagluto ng kanyang paboritong pagkain araw-araw. Ang mga kamay na ito pala, sa kanyang paningin, ay hindi na karapat-dapat humawak ng isang diamante pagkatapos kong ibigay ang lahat. Ito na lang ba ang halaga ko? Isang basahang pampunas ng alikabok sa kanyang perpektong buhay? Nagsimula ang lahat kaninang hapon sa isang sinag ng pag-asa. Habang abala ako sa paghahanda ng kare-kare, ang paborito niyang ulam, narinig ko ang kanyang boses mula sa sala. May kausap sa telepono. Oo, siguraduhin mong pinakamaganda ang pagkakagawa. A diamond ring for the most beautiful woman. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang puso ko'y tumalon sa tuwa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitipid at pagsasakripisyo, marahil ay may inihanda siyang sorpresa para sa akin. Kinilig ako sa isiping iyon na kahit papaano, sa kabila ng lahat, naaalala pa rin niya ako. Nang pumasok siya sa kusina, hindi ko napigilang magtanong. Sino ang kausap mo, mahal? Mukhang masaya ka. Bahagya siyang natigilan, ngunit mabilis na napalitan yon ng isang malawak na ngiti. Wala yon. Kliyente lang. May pinapahanap na regalo para sa asawa niya. Lumapit siya at niyakap ako mula sa likuran. Ang kanyang baba ay ipinatong sa aking balikat. Ang bango naman ng niluluto mo. You know, you're the best wife anyone could ask for. Ang mga salitang iyon ay musika sa aking pandinig. Sapat na yon para pawiin ang anumang pagdududa. Naniwala ako. Dahil iyon ang gusto kong paniwalaan. Ngunit ang matamis na sandaling iyon ay biglang tinabangan nang pumasok ang ina niya, si Mama Marites, na may dalang isang maitim na ulap ng pagkadismaya. Ano ba yan, Dianthe? Amoy bagoong ang buong bahay. Anya, takip-takip ang ilong na para bang may nakakalasong hangin. Kare-kare na naman. Hindi ka ba nagsasawa? You should learn how to cook something more sophisticated. Katulad ni Cielo, she knows how to impress people. Napatungo na lamang ako. Sa loob ng 10 taon, wala akong narinig na papuri mula sa kanya. Palagi akong kulang, palaging mali,
Palaging ikinukumpara kay Cielo, ang matalik kong kaibigan na tinulungan kong makapasok sa kumpanya ni Renato. Ma, tama na yan, saway ni Renato, ngunit walang bigat ang kanyang mga salita. Pagod si Diante. Pagod? Saan siya mapapagod? Sa paggastos ng pera mo? Umikot ang mga mata ni Mama Marites bago tumalikod at nagmartsa palabas ng kusina. Ilang oras ang lumipas. Habang nililigpit ko ang mga gamit ni Renato, isang resibo ang nalaglag mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang kilalang jewelry store. Kinabahan ako. Binuklat ko yon at doon, nakasulat sa maliliit na letra, ang isang detalyeng bumasag sa aking pag-asa. Item, custom diamond solitaire ring. Engraving, to my cielo, my sky. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Si Cielo. Hindi ako. Ang matalik kong kaibigan. Ang babaeng itinuring kong kapatid. Ang sakit ay hindi mailarawan. Isang matalim na kirot na gumuhit mula sa aking puso hanggang sa aking kaluluwa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Gusto kong isampal sa mukha ni Renato ang resibo ng kanyang kataksilan. Dala ng nag-aapoy na galit, hinanap ko siya. Ngunit natigilan ako sa tapat ng hardin. Doon, sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakita ko silang tatlo. Si Renato, si Cielo, at si Mama Marites. Nag-uusap, nagtatawanan. At ang mga sumunod na salita na narinig ko ay mas masakit pa kaysa sa katotohanan ng singsing. Malapit na ma, sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Sa anibersaryo namin, makukuha na natin ang 100 million pesos mula sa trust fund niya. Ang kailangan lang nating gawin ay kumbinsihin ang korte na wala na siya sa tamang pag-iisip. At paano naman si Miguel? Tanong ni Cielo. Ang boses na dating nagbibigay sa akin ng aliw ay ngayon puno ng lason. Isang halakhak ang kumawala kay Mama Marites. Simple lang. Kapag idineklara siyang unstable, automatikong mapupunta sa ama ang kustodya ng bata. We'll have everything, the money, and the child. Sa sandaling iyon, ang sakit ng kataksilan ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas primal, ang takot ng isang ina. Hindi lang ang pera ko ang gusto nilang kunin, hindi lang ang asawa ko, hindi lang ang aking katinuan. Gusto nilang kunin ang anak ko. Ang aking si Miguel. Napatakip ako sa aking bibig. Pinipigilan ng isang hikbi na gustong kumawala. Ang mga tuhod ko ay nanghina. At napasandal ako sa malamig na pader. Ang buong mundo ko ay gumuho sa isang gabi. Hindi ito isang simpleng kataksilan. Isa itong masaker ng aking pagkatao, ng aking pagiging ina. At sa gitna ng mga guho ng aking buhay, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang tanong na magdidikta sa lahat ng aking gagawin. Paano ko ililigtas ang aking anak mula sa mga halimaw na ito? Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa aming silid. Ang mga binti ko ay parang halayang nanginginig sa bawat hakbang, at ang bawat tibok ng aking puso ay isang malakas na dagundong sa aking pandinig. Ipininid ko ang pinto nang walang anumang ingay at isinandal ko ang aking likod dito. Ang lamig ng kahoy ay gumagapang sa aking balat. Ngunit hindi ako umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ang mga luhang naipon sa loob ng 10 taon ay tila natuyo lahat sa isang iglap, napalitan ng isang nagyayelong galit na ngayon ay dumadaloy sa aking mga ugat. Dahan-dahan akong lumapit sa kama kung saan mahimbing na natutulog ang aking anghel. Si Miguel. Hinaplos ko ang kanyang buhok, sininaga ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang payapang mukha, ang kanyang munting paghinga, siya ang aking mundo. At ang mundong iyon ay gusto nilang wasakin. Umupo ako sa sahig, sa tabi ng kanyang kama, niyakap ang aking mga tuhod, at pinagmasdan siya sa gitna ng dilim. Dito, sa katahimikan ng gabi, bumalik ang lahat.
ang mga pangarap na isinantabi ko para maging isang full-time na asawa at ina. Ang pagbebenta ko sa mga antigong kagamitan ng aking ama para lamang maipambayad sa mga utang ni Renato sa sugal. Ang walang katapusang gabi ng pagtatrabaho, tinatapos ang mga financial report na dapat ay trabaho niya para lamang masabihan kinabukasan na kulang pa rin ang aking ginagawa. Bawat sakripisyo, bawat pighati, bawat patak ng pawis, lahat ay bumalik na parang isang sampal, paulit-ulit, hanggang sa namanhid ang aking kaluluwa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, bumangon ako. Ang aking mga kilos ay kontrolado, may bigat, may layunin. Nakita ko si Lola Isay sa kusina, nagtitimpla ng kape. Ang matandang babae na nag-alaga sa akin mula pagkabata. Ang tanging tunay na pamilya na natitira sa akin. Nang makita niya ang aking mga matang hindi nakatulog, mga matang wala ng luha, hindi na siya nagtanong. Inilapag niya ang isang tasa ng mainit na kape sa harap ko. At doon, sa gitna ng amoy ng kapeng barako, gumuho ang pader na aking itinayo. Humagulgol ako, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kinailangan kong harapin ng mag-isa. Isinalaysay ko ang lahat, ang singsing, ang resibo, ang usapan sa hardin, ang plano nilang ipasok ako sa mental hospital, ang plano nilang kunin si Miguel. Hindi siya nagulat. Tumingin lang siya sa akin ng may malalim na lungkot at pagkaunawa. Matagal ko nang nararamdaman ang lason sa bahay na ito, anak. Mahinang sabi niya. Nakikita ko sa mga mata ni Renato ang anino ng kasakiman at sa mga ngiti ni Cielo ang kislap ng ahas. Ngunit hinintay kong ikaw mismo ang makatuklas dahil ang katotohanang hindi hinanap ay madaling itanggi. Ano ang gagawin ko, Lola? Gusto ko na lang kunin si Miguel at tumakbo palayo. Sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. Umiling siya. Hindi, Dianthe. Kapag ginawa mo yan, ibibigay mo lang sa kanila ang patunay na kailangan nila. Sasabihin nilang wala ka sa tamang pag-iisip, na tinangay mo ang bata. Sila ang mananalo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking pagkalito. Tama siya. Ang pagtakas ay isang pagkatalo. Kung ganon, lalaban ako. Sabi ko, ang boses ko ay nagbago. Mula sa pagiging mahina, ito'y naging matatag. Kung gusto nilang maglaro tayo ng isang dula-dulaan kung saan ako ang baliw, ibibigay ko sa kanila ang pinakamagaling na pagganap na hindi nila malilimutan. Gagamitin ko ang kanilang sandata laban sa kanila. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Iisay. Kinuha niya ang aking mga kamay, ang kanyang palad. Kahit kulubot na, ay mainit at puno ng lakas. Maingat niyang hinaplos ng langis ng niyog ang aking mga kalyo at peklat. Ang mga kamay na ito, bulong niya, ang mga kamay na ito na minamaliit nila, ang siyang mag-aangat sa iyo muli. Huwag mong kalimutan yan. Pagkatapos ay may kinuha siya mula sa kanyang lumang aparador, isang maliit na piraso ng papel na naninilaw na. Nakasulat doon ang isang pangalan at isang numero ng telepono. May isang tao tayong maaaring pagkatiwalaan, sabi ni Lola Isay. Kaibigan siya ng iyong ama, isang abogadong may prinsipyo at hindi nabibili ng pera. Ang pangalan niya ay Attorney Joaquin del Alma. Inabot niya sa akin ang papel. Ito na ang simula. Ang aking unang hakbang palayo sa pagiging biktima. Nanginginig ang aking mga daliri habang hawak ang aking telepono. Huminga ako ng malalim. Pinapakalma ang kumakabog kong dibdib. Tumingin ako kay Lola Isay na tumango bilang pampalakas ng loob. Idinayal ko ang numero. Sa bawat tunog ng pagring, lalong tumitibay ang aking determinasyon. Nang may sumagot sa kabilang linya, isang boses ng lalaki na kalmado at may awtoridad. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Ngunit ang aking mga mata, kung nakikita lang niya,
ay nag-aalab na parang sa isang liyong, handang ipagtanggol ang kanyang supling. Hello, Attorney Del Alma? Ako po si Diante, anak ni Ricardo de Leon. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Sa tulong ni Lola Isay, na nagdahilang mamamalengke kami, palihim kaming nagtungo sa isang lugar na matagal ko nang kinalimutan, ang lumang pagawaan ng aking ama sa pinakalikod na bahagi ng aming ancestral house. Ang amoy ng alikabok at pinaghalong barnis at lumang kahoy ay sumalubong sa akin. Dito, sa gitna ng mga kasangkapang nababalutan ng agyo, dito ko unang natutunang ang sining ng pagpapanumbalik, ang sining ng pagbubuo sa mga bagay na sira na. Pagkalipas ng ilang minuto, isang kotseng itim ang huminto sa di kalayuan. Bumaba ang isang lalaking nasa mga huling taon ng 40. Matikas ang tindig at may mga matang matalas at puno ng talino. Siya si Attorney Joaquin Del Alma. Diante, ikaw na nga. Bati niya, may bahid ng pag-alala sa kanyang boses. Ang huli nating pagkikita ay noong libing ng iyong ama. Pasensya ka na at ngayon lang tayo muling nagkausap. Pagkatapos ng ilang sandali ng kamustahan, inilahad ko sa kanya ang lahat, bawat detalye, bawat salitang narinig ko. Inilabas ko ang resibo ng singsing. Ibinigay ko ang lahat ng bank statement na nagpapatunay na ang pera ko ang bumubuhay sa pamilya ni Renato. Habang nagsasalita ako, si Attorney Joaquin ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mababasa. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. Ang plano nilang idaan ka sa legal na proseso para maideklarang mentally incapacitated ay isang karumaldumal na gawain, sabi niya. Ngunit ito rin ang pinakamahirap nating labanan. Kailangan nila ng testimonya ng doktor at mga ebidensya ng iyong erratic behavior. Kung ganon, ibigay natin sa kanila ang gusto nila. Sagot ko. Ang boses ko ay matatag. Magpapanggap akong unti-unting nasisiraan ng bait. Hahayaan ko silang isipin na nananalo na sila, na malapit na nilang makuha ang lahat. At kapag kampante na sila, kapag hawak na nila ang bitag na inumang nila para sa akin, doon ko sila huhulihin. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Attorney. Joaquin, masyadong delikado, Diante. Isang pagkakamali mo lang at baka ikaw pa ang tuluyang maipasok sa isang institusyon. Pero paano si Miguel? Giit ko. Ang boses ko ay nagsimulang manginig. Kung hindi ko ito gagawin, kukunin nila ang anak ko. Attorney Joaquin, bilang isang ina, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mangyari yon. Ang mga salitang yon ang nagpabago sa lahat. Nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Napalitan ng isang matibay na determinasyon. Tumango siya. Kung ganon, may dalawang laban tayong kailangang paghandaan. Anya, ang kanyang boses ngayon ay parang isang general na naglalatag ng estratehiya. Una, ang laban para sa iyong pera. Lihim nating ililipat ang buong 100 milyon sa isang trust fund na para lamang kay Miguel, na ikaw ang tanging administrator. Gagawin natin yan bago pa man dumating ang araw ng anibersaryo ninyo. At ang pangalawa? Tanong ko. Ang pangalawa ay ang laban para sa hustisya. Kailangan nating mag-ipon ng ebidensya. Hindi lang sa panloloko niya sa'yo, kundi sa mas malaki pa. May mga naririnig akong bulong-bulungan sa bangko na pinagtatrabahuhan niya. Mga pondo na nawawala. Kung saan may usok, may apoy, Diante. At sisiguraduhin nating masusunog sila sa apoy na sila mismo ang gumawa. Habang abala si Attorney Joaquin sa pagsusulat ng mga dapat naming gawin, ang mga mata ko ay iginala ko sa loob ng paggawaan. Nahawakan ng aking mga daliri ang isang pait, isang lumang pait na ginagamit sa pag-ukit. Ang lamig at bigat ng bakal sa aking palad ay nagbigay sa akin ng isang pamilyar na pakiramdam. Ito ako.
Isa akong panday, isang tagaayos. At ang buhay ko, ang nasirang buhay ko, ay kaya kong buuin muli. Nang bumalik ako sa bahay, dala ko na ang isang bagong lakas. Nagsimula na ang dula. Habang naghahanda ako ng hapunan, sinadya kong mabitawan ng isang plato. Ang tunog ng nabasag na babasagin ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Mabilis na dumating si Renato at si Mama Marites na alarma. Imbes na humingi ng tawad, umupo ako sa sahig at nagsimulang humagulgol ng walang tigil, nanginginig na parang isang batang takot. Pinulot ko ang mga bubog habang patuloy sa pag-iyak. Nakita ko sa gilid ng aking mata ang pagtingin ni Renato kay Mama Marites. Hindi yun tingin ng pag-aalala. Iyon ay tingin ng isang taong nagtatagumpay. Isang tingin na nagsasabing, nagsisimula na. Nang gabing iyon, habang nagkukulong ako sa silid, may kumatok sa pinto. Si Cielo. May dala siyang isang basket ng prutas at isang nangiting puno ng pekeng pag-aalala. Bestie? Narinig ko ang nangyari. Okay ka lang ba? Nandito lang ako para sa'yo. Lumapit siya para yakapin ako. Bawat himaymay ng aking kalamnan ay gustong itulak siya palayo. Gustong isigaw sa mukha niya ang salitang ahas. Ngunit pinilit kong relaksahin ang aking katawan. Sinalubong ko ang kanyang yakap. Isinubsob ang aking mukha sa kanyang balikat at humagulgol ako ng buong pait. Isinubsob ko ang aking mukha sa kanyang balikat, hinahayaan ang aking mga pekeng luha na basain ang mamahalin niyang damit. Ang pabango niya, pamilyar. Ito siguro ang pabangong regalo ni Renato sa kanya noong nakaraang buwan. Ang pabangong sinabi niyang para daw sa isang importanteng kliyente. Bawat himulmol ng tela ng kanyang damit ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking pisngi. Ang bawat hikbi ko ay isang isinumpang salita sa aking isipan. Ahas, traidor, magnanakaw. Huwag mo akong iwan, Cielo, sabi ko sa pagitan ng mga hikbi. Ang aking boses ay garalgal at puno ng pagkasira. Parang may mga aninong gustong kunin ang lahat sa akin. Natatakot ako. Hinaplos niya ang likod ko, ngunit ramdam ko ang pananabik sa kanyang mga kilos, ang hindi maitagong kasiyahan sa ilalim ng kanyang pekeng pag-aalala. Ito ang gusto niya. Ang makita akong durog, talunan, at nakaluhod sa kanyang paanan. Shh, bestie, hindi ka nila sasaktan. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit at may amoy ng tagumpay. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Hindi mo ako pababayaan? O hindi mo ako titigilan hanggang sa wala nang matira sa akin? Nang sa wakas ay umalis na siya, iniwan akong mag-isa sa dilim ng aking silid, isinara ko ang pinto. Nang magsara ang pinto, tumigil ang aking pag-iyak, agad. Pinunasan ko ang aking mga peking luha gamit ang likod ng aking palad. Humarap ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay may mga matang mapupula, may magulong buhok, at may itsura ng isang taong malapit ng masiraan ng bait. Ngunit sa likod ng itsurang iyon, may isang kislap na hindi pa nila nakikita. Isang kislap ng apoy. Ang lungkot sa aking mukha ay napalitan ng isang malamig na ngiti. Isang ngiti na kakasing talim ng pait. Nahawak ko kanina sa talyer. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Magsaya ka na ngayon, Cielo. Magsaya na kayong lahat. Dahil ito na ang huling beses na makikita niyo akong umiiyak ng dahil sa inyo. Lumapit ako sa aking luma at pinakamamahal na tokador na gawa sa nara. Sa ilalim ng pinakahuling drawer nito, may isang lihim na lagayan na ako mismo ang umukit taon na ang nakalilipas. Isang sikretong espasyo na walang ibang nakakaalam kundi ako. Dahan-dahan kong inangat ang manipis na kahoy at inilagay doon ang papel na ibinigay ni Lola Isay kanina, ang numero ni Attorney Joaquin. Dito ko rin itatago ang bawat ebidensya, bawat resibo, at bawat kasinungalingan na makakalap ko laban sa kanila. Ang tokador na ito, na saksi sa aking pagiging asawa
ay siya ring magiging kaban ng aking paghihiganti. Ang larong ito ay hindi para sa mahihina. Kailangan kong maging matiyaga. Kailangan kong maging mapanlinlang. At higit sa lahat, kailangan kong maging handang masaktan muli para lang makuha ang hustisya. Pinatay ko ang ilaw at humiga sa tabi ni Miguel. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sinisinghot ang amoy ng kanyang buhok na amoy baby powder. Ang bawat paghinga niya ay nagbibigay sa akin ng lakas na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ko sa dilim, habang ang mga anino ng gabi ay tila yumuyuko sa aking bagong tapang. Aayusin ni Mama ang lahat. Ibabalik natin ang lahat sa dati o higit pa. Sa labas, narinig ko ang tawanan ni Renato at Cielo. Masaya sila ngayon, kampante. Pero hindi nila alam, sa loob ng kwartong ito, ang leon ay gising na. Ay gutom na ito sa katarungan. Sa mga sumunod na araw, ang aming tahanan ay naging isang entablado kung saan ako ang bida sa isang trahedya at sila ang mga direktor na nagmamanipula sa bawat eksena. Ang hangin sa loob ng bahay ay bumigat. Tila ba ang bawat sulok ay may mga matang nakamasid, naghihintay sa aking pagkadapa. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Ang pagdating ng doktor. Si Dr. Alcantara ay isang lalaking may manipis na bigote at mga matang malilikot na tila laging naghahanap ng mapapakinabangan. Hindi siya mukhang isang taong nag-aalala sa kalusugan ng pasyente. Mukha siyang isang negosyanteng sinusuri ang isang sirang produkto. "Hon, this is for your own good," malamig na sabi ni Renato habang hinahawakan ang aking balikat ng mahigpit, masyadong mahigpit. "We're just worried. Masyado ka ng emotional lately." Nakaupo ako sa sofa, niyayakap ang aking sarili, pinaliliit ang aking katawan. Sa gilid, nakatayo si Mama Marites. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng awa, ngunit ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang lihim na ngiti. "Doc, she talks to herself," sumbong ni Mama Marites. Tapos bigla na lang iiyak. Minsan, nakikita ko siyang nakatitig sa kawalan. Natatakot na ako para sa apo ko. Itinanong ni Dr. Alcantara ang mga tanong na alam kong nakadisenyo para idiin ako. "Mrs., naririnig mo ba ang mga boses na sinasabi nila?" Tumingin ako sa kanila. Sa mga mata ni Renato na puno ng panlilinlang. Sa mga mata ni Marites na puno ng kasakiman. "Opo, Doc." Sagot ko ng pabulong. Ang aking boses ay nanginginig. Naririnig ko sila. Bumubulong sila ng tungkol sa pera. Tungkol sa pag-agaw sa lahat ng akin. Nagkatinginan si Renato at ang doktor. Nakita ko ang pagtango ni Dr. Alcantara. Tila ba kinukumpirma na ang sagot ko ay pasok sa kanilang script. Paranoia, delusions of persecution, typical symptoms. Niresetahan niya ako ng mga gamot. "Sedatives," sabi niya kay Renato habang inaabot ang reseta. Para kumalma siya at makatulog. She needs strict supervision. Nang umalis ang doktor, narinig ko ang halakhak ni Renato mula sa sala. "Ang galing mo pumili, Ma. Madaling kausap si Alcantara." Umakyat ako sa aking silid, dala ang mga tableta. Pero sa halip na inumin, itinapon ko ang mga ito sa inidoro at pinalubog sa tubig. Hindi ako matutulog. Kailangan kong maging gising. Dahil ngayon nila ako inaakalang mahina. At tuliro? Ito ang perpektong oras para kumilos. Naghintay ako hanggang sa lumalim ang gabi. Nang masiguro kong tulog na si Mama Marites at nasa labas si Renato, malamang ay kasama na naman si Cielo, dahan-dahan akong lumabas ng aking kwarto. Ang bawat hakbang ko sa sahig na gawa sa kahoy ay maingat. Tila ba ako ay naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Kabisado ko ang bawat langit-ngit ng bahay na ito. Alam ko kung saang parte ng sahig ang dapat apakan para manatiling tahimik. Tumungo ako sa home office ni Renato. Ang pinto ay nakakandado. Siyempre,
Ngunit nakalimutan na yata ni Renato kung sino ang nag-restore ng antigong pinto na ito. 5 taon na ang nakalilipas. Ako. Kinuha ko ang isang manipis na kawad na itinago ko sa aking bulsa. Sa loob ng ilang segundo, narinig ko ang mahinang click ng mekanismo ng kandado na bumigay. Pumasok ako at mabilis na isinara ang pinto sa aking likuran. Binuksan ko ang kanyang mesa. Wala doon ang mga papeles. Alam kong hindi siya tanga para iwan lang iyon basta-basta. Ngunit may isang bagay siyang hindi alam tungkol sa mesang ito. Ito ay isang ika-19 na siglong desk na minana pa namin sa aking lolo. At tulad ng maraming antigong muebles, mayroon itong mga sikreto. Kinapa ko ang ilalim ng pangatlong drawer. May isang maliit na ukit doon na kapag diniinan mo ay magbubukas ng isang false bottom, isang lihim na lalagyan. Dati, dito ko itinatago ang mga love letter ko para sa kanya. Ngayon, ano kaya ang itinatago niya rito? Bumukas ang lihim na lagayan. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sa loob, hindi love letters ang nakita ko. Isang maliit na itim na ledger at isang prepaid phone. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ko ang ledger. Puno ito ng mga numero ng bank accounts, mga petsa at mga halaga na umaabot sa milyon-milyong piso. At sa bawat transaksyon, may nakasulat na inisyal, CM Cielo Montero. Ito na. Ito ang patunay na nilulustay niya ang pera ng bangko at ipinapasok sa account ni Cielo. Ito ang ebidensyang kailangan ni Attorney Joaquin para ibaon sila sa bilangguan. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at kinunaan ng litrato ang bawat pahina. Bawat litrato ay tila isang pako na ibinabaon ko sa kanilang kabaong. Biglang nanigas ang buong katawan ko. May narinig akong tunog ng sasakyan na pumarada sa labas. Ang tunog ng makina ng kotse ni Renato. Nasa bahay na siya. Narinig ko ang pagbukas ng main door, ang mabibigat na yabag ng kanyang sapatos sa hagdan. Papunta siya rito. O baka sa kwarto namin. Mabilis kong ibinalik ang ledger at ang telepono sa lihim na lagayan. Isinara ko ang false bottom. Isinara ko ang drawer. Ang mga yabag ay palapit ng palapit sa pinto ng opisina. Wala na akong oras para lumabas. Kung makikita niya ako dito, tapos na ang lahat. Masisira ang aking pagpapanggap. Mawawala si Miguel sa akin. Tumalo ng puso ko sa aking lalamunan. Tumingin ako sa paligid. Ang tanging matataguan ko ay ang makapal na kurtina sa likod ng estante ng mga libro. Sumiksik ako doon, pinipigil ang aking paghinga. Niyayakap ang aking sarili upang hindi manginig. Bumukas ang pinto ng opisina. Bumukas ang ilaw. Sa maliit na siwang ng kurtina, nakita ko si Renato. Pumasok siya, amoy alak at pabango ng babae. Dumiretso siya sa mesa, umupo siya at hinaplos ang ibabaw nito, tila ba sinisiguro na walang nagalaw. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. "Oh, nandito na ako," sabi niya. Ang boses ay paos at masama. "Huwag kang mag-alala, Cielo. Inom na ni Diante ang gamot. Tulog na yon na parang patay. Bukas, sisimulan na nating ilipat ang mga asset sa pangalan mo." Tumigil ang mundo ko. Bukas? Bukas na nila gagawin? Tumawa siya ng mahina. Isang tawa na nagpatayo ng balahibo sa aking batok. "Easy money, babe. Easy money." Nakatayo lang ako doon sa dilim. Ilang metro lang ang layo sa demonyong sumira sa buhay ko. Hawak ko sa aking cellphone ang ebidensya ng kanyang krimen, ngunit hawak niya sa kanyang mga kamay ang orasan ng aking kapalaran. Kailangan kong maiparating ito kay Attorney Joaquin. Ngayon din. Nasa loob ako ng makapal na pelus na kurtina. Ang aking likod ay nakadikit sa malamig na pader. At ang aking paghinga ay halos hindi na lumabas sa aking ilong. Ang bawat hibla ng aking katawan ay naninigas. Sa siwang ng tela, nakikita ko ang anino ni Renato na gumagalaw sa opisina. Ang amoy ng mamahaling alak na humahalo sa kanyang pabango
ay unti-unting pumapasok sa aking pinagtataguan. Isang nakasusulasok na paalala ng kanyang presensya. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe. Oo na. Pauwi na ako dyan sa kondo mo. Bulong niya. Ngunit sa katahimikan ng gabi, dinig na dinig ko ang bawat pantig. Masyado kang mainipin, Cielo. Bukas, sa atin na ang lahat. Narinig ko ang kalansing ng kanyang mga susi habang dinadampot niya ang mga ito sa mesa. Akala ko ay aalis na siya, ngunit biglang tumigil ang kanyang mga yapak. Lumapit siya sa direksyon ko. Huminto ang pagtibok ng puso ko. Sa sobrang takot, pakiramdam ko ay sasabog ang aking dibdib. Ang dulo ng kanyang sapatos ay ilang pulgada na lang ang layo sa laylayan ng kortina. Naamoy ko ang usok ng sigarilyo sa kanyang hininga. Kung hahawiin niya ang kortinang ito, tapos na ang lahat. Mawawala si Miguel. Mawawala ang hustisya. Saan ko ba nailagay yon? Bulong niya sa sarili, habang kinakapa ang bulsa ng kanyang coat. Isang matagal at nakabibinging katahimikan ang namagitan sa amin. Nakapikit ako ng mariin, nagdarasal sa lahat ng santo, nagdarasal sa kaluluwa ng aking ama, na protektahan ako sa loob ng opisinang ito, na minsan ay naging kanya. Biglang tumunog ulit ang kanyang telepono. "Wisit!" Iritableng sabi niya. Tumalikod siya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang pagpatay ng ilaw, at ang pagsara nito ng padabog. Nawala ang bigat sa aking balikat at napaupo ako sa sahig. Hinahabol ang aking hininga habang nanginginig ang buong katawan. Ligtas ako. Sa ngayon, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Mabilis akong bumalik sa aking silid. Tanga ng aking telepono na parang ginto. Sa loob ng banyo, habang umaagos ang tubig sa gripo upang matakpan ng anumang ingay, ipinadala ko ang lahat ng litrato kay attorney. Joaquin, ang loading bar sa screen ay tila napakabagal. 10%? 50%? Bilisan mo! Bulong ko sa hangin habang ang aking mga mata ay pabalik-balik sa pinto. Nag-aabang kung sakaling bumalik si Renato o magising si Mama Marites. Isang minuto ang lumipas. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang maikling mensahe mula kay Attorney Joaquin. Natanggap ko na. Sapat na ito para ibaon sila. Simulan na natin ang paglilipat ng pondo ni Miguel bukas ng umaga. Mag-ingat ka, Diante. Huwag kang bibitaw sa pagpapanggap. Napangiti ako. Isang ngingiting walang bahid ng saya, kundi puno ng mapait na tagumpay. Kinabukasan, bumaba ako sa kusina na ang itsura ay higit pa sa isang basahan. Ginulo ko ang aking buhok, pinanatiling blangko ang aking mga mata, at naglakad ng may bahagyang pagkaika. Naabutan ko si Mama Marites na nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Tumingin siya sa akin na parang nandidiri. Oh, gising na pala ang prinsesa. Bati niya ng may sarkasmo. Kumain ka na dyan. May tira pang pandesal kagabi. Umupo ako at dahan-dahang nanginya ang matigas na tinapay habang ang isip ko ay tumatakbo ng mabilis. Kailangan kong taniman ng ideya ang kanilang mga utak. Kailangan kong siguraduhin na ang atensyon nila ay nasa pagtakas at hindi sa bangko. Mama, tawag ko sa kanya ng mahina. Parang batang takot. Ano? Asik niya. Yung pera. Yung 100 million. Sabi ko. At nakita ko kung paano lumiwanag ang kanyang mga mata sa pagkakabanggit ng halaga. Aalis na ba tayo? Dadalhin ba natin si Miguel sa ibang bansa? Kasi natatakot ako dito. May mga bumubulong. Ibinaba ni Mama Marites ang kanyang tasa. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Isang kilos na mukhang mapag-aruga sa malayo. Ngunit ang kanyang mga kuko ay pabaon sa aking balat. Oo, Dianthe, sabi niya. At sa unang pagkakataon ay ngumiti siya sa akin. Isang ngangiting puno ng kasakiman. Aalis tayo.
Pero kailangan mo munang pirmahan ang mga papel na ibibigay ni Renato mamaya para makuha natin ang pera, para makatakas na kayo ni Miguel. Gusto mo yon, di ba? Tumango ako ng sunod-sunod, parang isang uto-uto. Opo, opo, pipirma ako. Basta umalis na tayo. Tumawa siya ng mahina. Mabuti. Napakabuti mo talagang ina. Nang hapong iyon, umuwi si Renato na may dalang makapal na folder. Ipinatong niya ito sa mesa sa harap ko. Hon, ito na yung mga travel documents at bank authorization. Pirmahan mo na para makaalis na tayo bukas sa mismong anibersaryo natin. Kinuha ko ang pluma. Ang kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil ng galit. Ito ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng aking karapatan sa kanya. Ito ang malinaw na bakas ng isang planong unti-unting itulak ako sa gilid upang sabihing wala na akong boses, wala na akong kapasidad na magpasya para sa sarili ko. Tumingin ako sa kanya. Renato, mahal mo ba talaga ako? Natigilan siya ng isang iglap. Isang anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit agad din niyang tinakpan. Marahan niya akong hinalikan sa noo. Isang halik na puno ng pangako, ngunit walang init. Siyempre naman, Hon. Lahat ng ito ay para sa pamilya natin. Pinirmahan ko ang mga papel. Sa bawat guhit ng tinta, unti-unti kong isinasara ang isang yugto ng aking buhay. Sa bawat letra ng aking pangalan, binibigyan ko sila ng lubos na tiwala. Isang tiwalang sila mismo ang haharap sa bigat balang araw. Kinuha ni Renato ang folder, halatang nasisiyahan. Perfect. Maghanda ka na, Dayanti. Bukas ng gabi, pagkatapos ng party, aalis na tayo. Umakyat ako sa kwarto at hinugot ang isang malaking maleta mula sa ilalim ng kama. Ang pulang maleta, ang maletang minsan kong inihanda para sa isang pangarap na biyahe na hindi kailanman natuloy. Ngayon, iba na ang laman na ilalagay ko dito. Binuksan ko ito. Malawak, malalim. Kasya ang lahat ng kasinungalingan nila. Habang nagtutupi ako ng ilang damit para palabasin na nag-iimpake ako, tumunog muli ang aking telepono. Mensahe mula kay Attorney Joaquin. Tapos na. Ang trust fund ay ligtas na. Ang pera sa joint account niyo na balak nilang simutin bukas, iniwanan ko na lang ng sapat para pambayad sa kuryente. Handa na ang bitag diante. Napatingin ako sa salamin. Wala na ang takot sa aking mga mata. Ang nakikita ko na lang ay ang refleksyon ng isang babaeng handa nang sunugin ang kaharian ng mga taong umapi sa kanya. Handa na rin ako. Bulong ko. Bukas ang anibersaryo. Bukas ang party. At bukas, sasabog ang bomba na hindi nila inaasahan. Nagising ang vegan sa tunog ng mga tambol at masayang musika ng banda. Piyesta ng bayan. Sa labas ng aming bintana, nakikita ko ang makukulay na banderitas na sumasayaw sa hangin. Tila nangaasar sa madilim na bagyong namumuo sa loob ng aming tahanan. Ang buong bayan ay nagdiriwang, habang sa loob ng bahay na ito, isang patibong ang dahan-dahang sumasara. Bumangon ako at tinitigan ang pulang maleta na nakatayo sa gitna ng silid. Ito ang parehong maleta na binili ko 3 taon na ang nakalilipas para sa isang bakasyon sa Palawan na hindi natuloy dahil masyado silang abala sa trabaho o ang mas tamang sabihin, masyado silang abala sa isa't isa. Ngayon, hindi damit o bikini ang laman nito. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper. Sa ilalim ng ilang patong ng aking mga lumang damit, maingat kong inayos ang tunay na kargamento. Hindi pera, kundi mga tumpok ng bond paper na ginupit sa laking pera na ang nasa ibabaw at ilalim lamang ang tunay na 1,000 peso bills. Sapat na ito para sa isang mabilis na pagsilip. Sapat na para silawin ang mga matang gutom sa yaman. Ngunit ang tunay na sandata ay nakatago sa isang nakabukod na kompartimento sa loob.
Isang high-definition mini projector at isang Bluetooth speaker na parehong konektado sa aking telepono. Ang baterya ay puno. Ang volume ay nakamax. Ang video file na pinamagatang amang kong ang katotohanan ay naka-cue na. Dianthi! Ang matinis na boses ni Mama Marites ang bumasag sa aking konsentrasyon. Mabilis kong isinara ang maleta at inilak ito. Humarap ako sa salamin, huminga ng malalim at isinuot ang aking maskara. Ang mukha ng isang babaeng tuliro, mahina at sunod-sunuran. Pagbaba ko sa hagdan, ang bahay ay puno na ng mga caterers at decorators. Ang amoy ng lechon at mga bulaklak ay pumuno sa hangin. Si Mama Marites ay nakatayo sa gitna ng sala, nagmamando na parang isang reyna. Suot niya ang isang ternong mas kumikinang pa sa chandelier. "Diyan niyo ilagay ang buffet table. Ayoko ng gulo." Sigaw niya sa mga tauhan. Nang makita niya ako, umismid siya. "Oh, nandyan ka na pala. Bakit hindi ka pabihis? Darating na ang mga bisita maya-maya. Huwag mo kaming ipapahiya, Diante." "Opo, Mama." Sagot ko ng mahina. Nakayuko. "Magbibihis na po." "Suotin mo yung puting bestida na ibinigay ko," utos niya. "Yung simple lang. Ayokong magmukha kang eng-eng sa pictures. Tandaan mo, ngayong gabi, ia-announce ni Renato ang retirement mo dahil sa kalagayan mo." Ang puting bestida, alam ko ang tinutukoy niya. Isang damit na mukhang pambahay, walang hugis at maputla. Gusto nilang magmukha akong multo sa sarili kong anibersaryo habang sila ay nagniningning. Bumalik ako sa kwarto para magbihis. Habang isinusuot ko ang maputlang damit, bumukas ang pinto. Si Cielo, naka-red gown siya, hapit na hapit sa katawan, at ang leeg ay pinalalamutian ng isang kwintas na pamilyar sa akin. Kwintas na nawala sa jewelry box ko noong nakaraang taon. "Wow, bestie," sabi niya, habang lumalapit sa akin na may peking ngiti. Hinaplos niya ang buhok ko na parang isang alagang aso. "Bagay sa'yo, Bezeo yan. Mukha kang mapayapa." Mapayapa. Ang ibig niyang sabihin ay mukha akong patay. "Salamat, Cielo," bulong ko. Pinipigilan ang pagnanais na hablutin ng kwintas mula sa kanyang leeg. Excited na ako. Sa pag-alis namin ni Renato, yung pera, nasa maleta na. Lumiwanag ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa pulang maleta. "Talaga? Lahat ng 100 million? Cash?" "Oo." Pagsisinungaling ko. "Withdraw ko lahat kahapon, gaya ng utos ni Renato. Mabigat, pero nandyan na ang kinabukasan namin." Tumawa siya ng mahina, isang tawang puno ng pangungutya. "Kinabukasan niyo?" "Oo naman, bestie. Siguradong magiging memorable ang gabing ito." Lumapit siya sa salamin at inayos ang kanyang lipstick. "Alam mo, Dianthi, minsan naiisip ko, swerte mo. May asawa kang katulad ni Renato na mapag-alaga. Kahit na may sakit ka sa isip, hindi ka niya iniiwan." Tinitigan ko ang refleksyon niya sa salamin. Ang kapal ng mukha. Ang itim ng budhi. "Oo nga, Cielo," sagot ko. At sa pagkakataong ito, tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata sa salamin. Napakaswerte ko. At ngayong gabi, masusuklian ko na ang lahat ng ginawa niya at ginawa mo. Saglit siyang natigilan. Tila may naramdaman siyang kakaiba sa tono ng boses ko. Isang lamig na hindi dapat nanggagaling sa isang baliw. Humarap siya sa akin. Nakakunot ang noo. "Anong ibig mong sabihin?" Binalik ko agad ang aking tingin sa sahig. Nanginginig ang mga kamay. Wala. Ibig kong sabihin, ibibigay ko na ang pera para makaalis na kami." Bumalik ang kanyang mapagmataas na ngiti. "Good. Sige na, bumaba ka na. Hinihintay na ni Renato ang grand entrance mo." Nang makalabas siya, napahawak ako sa gilid ng tukador. Muntik na yon. Ang galit sa dibdib ko ay parang bulkang nagbabadyang sumabog. Pero kailangan ko pang magpigil ng kaunti.
Ilang oras na lang. Kinuha ko si Miguel sa kwarto ni Lola Isay. Ang anak ko ay gwapong-gwapo sa kanyang maliit na barong. Mama, bakit po ang putla niyo? Inosenteng tanong niya. Hinahawakan ng pisngi ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy niya para pakalmahin ang aking sarili. Okay lang si Mama, anak. Basta tandaan mo ang bilin ko, ha? Didikit ka lang kay Lola Isay buong gabi. Huwag na huwag kang sasama kay Daddy o kay Tita Cielo, okay? Opo, Mama, sagot niya, bagamat may pagtataka sa kanyang mga mata. Bumaba kami. Ang sala ay puno na ng mga bisita, mga kaibigan ni Renato sa bangko, mga kamag-anak ni Cielo, mga kumpare at kumare ni Mama Marites. Walang ni isa man sa mga kaibigan ko ang naimbitahan. Ito ay hindi party ko. Ito ay party nila para sa kanilang tagumpay. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Renato. Hawak ang isang baso ng champagne, tumatawa ng malakas. Nang makita niya ako, itinaas niya ang kanyang baso. And here she is. Sigaw niya at lahat ng mata ay lumingon sa akin. My lovely wife, Dianthe. Nagpalakpakan ng mga tao, pero ramdam ko ang awa at panghuhusga sa kanilang mga tingin. Kawawang Dianthe. Baliw na raw. Sayang ang ganda. Lumapit sa akin si Renato at bumulong sa aking tainga. Ang kanyang boses ay may halong banta. Nasaan ang maleta? Nasa kwarto? Sagot ko, nanginginig. Dadalhin ko mamaya. Kapag aalis na tayo. Good girl, sabi niya, at hinalikan ako sa pisngi. Just smile and wave, hon. This is your last night as the lady of this house. Ngumiti ako, isang nanangiting walang buhay. Oo, Renato. Ito na ang huling gabi ko bilang biktima sa bahay na ito. Pero ito rin ang huling gabi mo bilang hari. Nagsimula ang musika, nagsimula ang kasiyahan, at sa bawat halakhak nila, sa bawat lagok nila ng alak, lalo lang tumitibay ang aking loob. Hindi nila alam na ang kanilang entablado ay nakapatong sa isang bitag na handa ng bumukas. At ako ang hahila ng lubid. Ang hangin sa loob ng aming tahanan ay amoy litson at mamahaling pabango. Ngunit sa aking pangamoy, nangingibabaw ang baho ng pagkukunwari. Nakaupo ako sa isang sulok, hawak ang isang baso ng tubig na hindi ko naman ininom, habang pinapanood ang mga taong nagpapakasasa sa pagkain at inuming binayaran ng pawis at dugo ng aking ama. Kawawa naman si Renato. Rinig kong bulong ng isang kumare ni Mama Marites habang sumusuulyap sa akin. Napakabata pa, pero kailangan ng mag-alaga ng asawang, alam mo na. Oo nga, sagot naman ng isa, na puno ng malalisyang awa. Buti na lang nandyan si Cielo. Siya talaga ang tumutulong sa pamilya. Kung ako kay Renato, alam ko na kung sino ang pipiliin ko. Nais kong ibato sa kanila ang hawak kong baso. Nais kong isigaw na ang kawawang Renato na sinasabi nila ay ang magnanakaw na lumustay sa pera ng bangko. At ang mabait na Cielo ay ang ahas na tumutuklaw sa akin habang nakatalikod. Ngunit nanatili akong tahimik. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang lasa ng kalawang ng sarili kong dugo. Lumapit sa akin si Mama Marites. Hila-hila ang ilang mayayamang ginang. Ito ang paborito niyang laro. Ang ipakita sa lahat kung gaano karespetado ang kanilang pamilya habang ipinapamukha ang aking kapansanan. Ito ang manugang ko, si Dianthe. Pakilala niya. Ang tono ay parang nagtuturo sa isang hayop sa zoo. Pasensya na kayo kung hindi siya masyadong nagsasalita. Minsan kasi, nawawala siya sa sarili, dala ng depresyon. Hinawakan niya ang balikat ko ng mahigpit. Ang kanyang matutulis na kuko ay bumaon sa aking balat sa ilalim ng manipis na bestida. Dianthe, batiin mo ang mga bisita. Ngumiti ka naman. Pinilit kong iangat ang mga sulok ng aking labi. Isang nangiting pilit, nanginginig,
at walang buhay. Magandang gabi po, bulong ko. Oh, see? Tawa ni Mama Marites na parang naaliw sa isang circus act. Mabait naman siya kapag may gamot, pero mahirap mga mare. Napakahirap magkaroon ng ganitong pasanin sa bahay. Sa di kalayuan, nakita ko si Renato at Cielo sa tabi ng buffet table. Akala nila walang nakakakita. Nakita ko ang kamay ni Renato na humaplos sa likod ni Cielo. Bumaba ng bahagya sa kanyang bewang bago mabilis na inalis. Nagpalitan sila ng tingin, malagkit, mapusok, at puno ng sikretong alam nilang dalawa lang. Kumukulo ang dugo ko sa sarili kong pamamahay. Sa harap ng aming mga kaibigan, wala na silang respeto, wala na silang hiya. Biglang tumunog ang mikropono. Ang matinis na feedback ay nagpatigil sa tawanan ng lahat. Nasa gitna na ng maliit na entablado si Renato. Hawak ang mic, ang mukha ay puno ng artipisyal na sinag. Ehem, magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay makinis at puno ng karisma. Salamat sa pagdalo sa aming ika-10 anibersaryo. Alam niyo naman na ang nakalipas na dekada ay hindi naging madali. Tumungo siya, nag-acting na emosyonal. Maraming pagsubok, lalo na sa kalusugan ng aking mahal na asawa, si Dianthy. Lahat ng mata ay muling tumutok sa akin. Ang mga ilaw ay tila naging mas matalim, mas mainit. Pero pagpapatuloy niya, tumitingin kay Cielo na nasa front row. Hindi ako sumuko dahil ang pamilya ay hindi iniiwan. At ngayong gabi, meron kaming malaking anunsyo, isang bagong simula. Huminga siya ng malalim, tila ba naghahanda sa grand finale ng kanyang kasinungalingan. Hon, tawag niya sa akin. Dianthe, halika dito. Tumayo ako. Ang bawat hakbang ko papunta sa entablado ay mabigat. Pakiramdam ko ay naglalakad ako sa patibong. Pero alam ko, ako ang may hawak ng gatilyo. Nang makalapit ako, inakbayan niya ako. Amoy ko ang alak at ang pabango ni Cielo sa kanyang damit. Nakakasuka. Aalis na kami ni Dianthe at Miguel papuntang States bukas, anunsyo niya. At nagpalakpakan ang mga tao. Doon ko ipapagamot ang aking asawa. Ibinenta na namin ang lahat. Isinakripisyo ang lahat para lang sa kanyang paggaling. Ang bait talaga ni Renato. Rinig kong bulong ng isang bisita. Tumingin sa akin si Renato. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta sa likod ng kanyang ngiti. Juan, nasaan na yung regalo natin sa sarili natin? Yung nasa maleta? Yung pondo para sa ating bagong buhay? Ito na. Ito na ang hudyat. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanya. Ang kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa bawat ugat ko. Nasa kwarto Renato, sagot ko. Ang boses ko ay mahina at garalgal. Perpekto para sa papel na aking ginagampanan. Kukunin ko lang ang lahat ng kailangan natin. Samahan na kita, bestie. Biglang singit ni Cielo, akmang tatayo. Huwag, mabilis kong sagot. Napalakas yata ang boses ko, kaya lahat ay nagulat. Mabilis akong bumawi, yumuko at nagkunwaring natatakot. Ako na lang. Gusto kong ako ang magbigay, para may maitulong naman ako. Ngumisi si Cielo at umupo muli. Sige, bestie, we're so proud of you. Tumalikod ako at naglakad palayo sa liwanag, palayo sa kanilang mga mapanghusgang mata. Umakyat ako sa hagdan. Ang bawat hakbang ay tila pag-akyat sa isang bitayan, hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Pagpasok ko sa aming silid, sinalubong ako ng katahimikan. Ang pulang maleta ay naghihintay sa gitna ng silid, parang isang bombang naghihintay ng tamang oras. Lumapit ako dito. Hinawakan ko ang handle. Malamig ang bakal sa aking palad. Tumingin ako sa paligid ng silid sa huling pagkakataon. Dito ako nangarap. Dito ako umiyak.
Dito ako namatay bilang isang martir na asawa at dito rin ako ipinanganak muli bilang isang babaeng marunong lumaban. Paalam, Diante na tanga! Bulong ko sa hangin. Maligayang pagdating, Diante na malaya. Hinila ko ang maleta. Mabigat ito. Mabigat dahil laman nito hindi lang ang pekeng pera at projector, kundi ang bigat ng 10 taong panloloko na ibabalik ko sa kanila ng 100 beses. Nagsimula akong maglakad pababa. Ang gulong ng maleta ay lumilikha ng isang mababang huni. Sa sahig na kahoy, parang tunog ng paparating na kulog bago ang bagyo. Sa ibaba, narinig ko ang tawanan nila. Nag-iinuman na sila. Nagsa-celebrate na sila ng maaga. Humanda kayo. Dahil ang regalong dala ko ay hindi ang inaasahan ninyo. Huminto ako sa tuktok ng hagdan. Mula rito, kitang-kita ko silang lahat. Si Renato, na nakataas ang baso. Si Cielo, na nakangiti ng matagumpay. Si Mama Marites, na nagbibilang ng imahinaryong pera sa kanyang isip. Huminga ako ng malalim. Let the show begin. Ang bawat hakbang ko pababa ng hagdan ay tila may sariling bigat na para bang ang buong bahay ay pumipigil sa akin na ibunyag ang katotohanan. Hila-hila ko ang pulang maleta at ang tunog ng mga gulong nito sa sahig ay nagsilbing drum roll sa aking pandinig. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin, o mas tama sigurong sabihin, sa maletang dala ko. Nakita ko ang pamamasa ng mga palad ni Renato habang hinihintay niya ako sa ibaba. Ang kanyang lalamunan ay gumagalaw sa bawat paglunok. Uhaw na uhaw sa yamang akala niya ay mapapasakamay na niya. Si Cielo naman ay nakangiti. Isang nangiting abot hanggang tainga ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Habang si Mama Marites ay halos hindi na mapakali sa kanyang kinauupuan. Nang makarating ako sa gitna, sa tapat ng mahabang mesa kung saan nakahain ang anibersaryo cake, huminto ako. Ayan na, bulong ni Renato, at mabilis siyang lumapit. Akmang hahablutin niya ang maleta, ngunit hinawakan ko ito ng mahigpit. Tinitigan ko siya sa mata. Sa sandaling ito, gusto kong makita niya ang huling bakas ng babaeng minahal niya o ginamit niya bago magbago ang lahat. Renato, sabi ko, ang boses ko ay mahina, ngunit dinig ng lahat dahil sa katahimikan ng bulwagan. Ito ang kabuuan ng 10 taon nating pagsasama. Ang lahat ng tiwala, lahat ng sakripisyo, at lahat ng pagmamahal ko nandito sa loob. Ngumisi siya. Halatang hindi nakuha ang lalim ng aking sinabi. Ang tanging narinig lang niya ay ang kalansing ng pera. I know, honey. I know. At pangako, aalagaan natin to. Marahas niyang kinuha ang maleta sa aking kamay. Ipinatong niya ito sa mesa, sa tabi ng cake, sa gitna ng spotlight. Lumapit si Cielo at si Mama Marites, parang mga langaw na nakakita ng bulok na karne. Ang mga bisita ay nag-usyoso na rin. Lumapit ng bahagya, sabik na makita ang yaman na ipinagmamalaki ni Renato kanina. Dahan-dahan akong umatras. 1, 2, 3 hakbang palayo. Hanggang sa marating ko ang anino sa gilid ng silid, kung saan hawak ko ang aking telepono. Ang mga kamay ni Renato ay nanginginig sa kagalakan habang hinahawakan ang zipper ng maleta. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang tunog ng pagbukas ng zipper ay tila napakalakas sa katahimikan ng silid. Inangat niya ang takip. Tumambad sa kanila ang mga tumpok ng pera. Yes! Sigaw ni Cielo, hindi na nakapagpigil. Nagpalakpakan ng ilang bisita. Kumuha si Renato ng isang bundle. Itinaas niya ito. Tumatawa na parang baliw. Para sa bagong simula, sigaw niya. Ngunit habang winawagayway niya ang pera, may nahulog na piraso ng papel mula sa bundle. At isa pa. At isa pa. Natigilan siya. Tiningnan niya ang hawak niya. Ang nasa ibabaw lang ang tunay na pera. Ang nasa ilalim ay mga ginupit na bond paper. What the? Bulong niya. Mabilis niyang kinuha ang iba pang bundle. Papel.
Papel. Puro papel. Ang tawanan ay napalitan ng bulungan. Ang palakpakan ay namatay. Diante! Sigaw ni Renato. Ang muka ay namumula sa galit habang hinahanap ako sa crowd. Ano ang kalokohan ito? Nasaan ang pera? Napalingon ang lahat sa akin. Si Mama Marites ay mukhang aatakihin sa puso. Si Cielo ay nanlalaki ang mga mata. Ito na ang oras. Pinindot ko ang play sa aking telepono. Sa loob ng maleta, sa gitna ng mga peke na pera, biglang bumukas ang ilaw ng mini projector. Dahil nakatutok ang maleta sa malaking puting pader sa likod ng stage na sadyang inihanda para sana sa slideshow ng aming sweet moments. Ang imahe ay luminaw sa harap ng lahat. Hindi mga litrato ng kasal namin ang lumabas, kundi video footage mula sa hidden camera na ikinabit ko sa garden noong nakaraang linggo. Ang boses ni Renato ay umaling-awngaw sa buong bahay, pinalakas ng Bluetooth speaker na nakatago rin sa maleta. Malapit na ma. Sa anibersaryo namin, makukuha na natin ang 100 million pesos. Ang kailangan lang nating gawin ay kumbinsihin ang korte na wala na siya sa tamang pag-iisip. Napasinghap ang buong bayan ng vegan. Sa video, kitang-kita si Cielo na tumatawa habang humihitit ng sigarilyo. At paano naman si Miguel? Sagot ni Mama Marites sa screen na ang muka ay kasing laki ng higante sa pader. Simple lang. Kapag idineklara siyang unstable, automatikong mapupunta sa ama ang kustodya ng bata. We'll have everything. Patayin niyo yan. Patayin niyo yan. Tili ni Cielo na ngayon ay nagkukumahog na lumapit sa maleta para takpan ng projector. Ngunit huli na. Nag-iba na ang slide. Ngayon naman ay mga litrato ng ledger, mga bank transfers, mga petsa, mga halagang ninakaw ni Renato mula sa bangko at inilipat sa account ni Cielo. Malinaw. Detalyado. Hindi matatanggi. Nakita ko ang presidente ng bangko na isa sa mga bisita. Ibinaba niya ang kanyang baso ng wine. Ang mukha ay kasing dilim ng bagyo. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Bumaling si Renato sa akin. Ang mukha niya ay hindi na mukha ng tao. Puno ito ng puot, takot, at pagkabaliw. Hayop ka! Sigaw niya at akmang susugurin ako. Ikaw ang baliw! Ikaw ang sumira sa lahat! Akmang sasampalin niya ako, ngunit bago pa dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, isang matipunong kamay ang pumigil sa kanya. Lumabas mula sa anino si Attorney Joaquin, kasama ang dalawang unipormadong pulis. Subukan mo, Mr. Montero. Madiin na, sabi ni Attorney. Joaquin? Ang boses ay kalmado, ngunit matalim. Dahil madadagdagan lang ang kaso mo ng physical assault. Binitawan ni Renato ang kamay ko at umatras. Tila ba napaso? Tumingin siya sa paligid. Ang mga kaibigan niya, ang mga kasosyo, ang mga kapitbahay. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang mga cellphone ay nakatutok, kinukunan ang bawat sandali ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. Wala na ang yuko, wala na ang panginginig. Itinaas ko ang aking baba at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, tiningnan ko siya hindi bilang asawa, kundi bilang isang basurang kailangan itapon. Nasaan ang pera? Tanong niya muli. Ang boses ay naging garalgal na bulong, parang batang nagmamakaawa. Lumapit ako sa kanyang tainga at ibinulong ang huling sagot na wawasak sa kanya. Nasa pangalan na ni Miguel at ang tanging paraan para makuha mo yon ay kung magiging mabuting ama ka. Pero sa kulungan, Renato, mahihirapan kang gawin yon. Di umatras ako at tiningnan silang tatlo. Si Cielo na umiiyak sa gilid habang pilit na tinatakpan ng mukha. Si Mama Marites na nakahandusay na sa sofa, hinihimas ang dibdib. At si Renato na nakatayo sa gitna ng nagkalat na pekeng pera. Isang hari ng kahariang gawa sa papel. Tapos na ang palabas, sabi ko ng malakas. Makakaalis na kayo sa pamamahay ko. Ang tunog ng bakal na dumapo sa mga pulso ni Renato ay mas matinis pa sa anumang musika ng banda. Sa gitna ng kasiyahan,
Ang klik ng posas ay nagsilbing hudyat ng katapusan ng kanyang paghahari. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang Vice President ng bangkong ito. Sigaw ni Renato, nagpupumiglas habang pinipilipit ng pulis ang kanyang mga braso sa likod. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng yabang, ngayon ay gusot na gusot sa takot at hiya. Lumapit si Mr. Castillo, ang presidente ng bangko, na kanina pa tahimik na nanonood sa gilid. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Correction, Mr. Montero. Malamig na sabi ni Mr. Castillo, ikaw ay dating Vice President at sa dami ng ebidensyang ipinakita ng asawa mo at ni-review ng audit team ko habang nanonood kami ng live stream, ikaw ngayon ay pangunahing suspect sa qualified theft at embezzlement. Sir, pakinggan niyo ako. Frame up lang ito. Baliw ang asawa ko. Turo ni Renato sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Umiling si Mr. Castillo. Ang tanging baliw dito, Renato, ay ikaw. Dahil inakala mong hindi namin malalaman ang paglustay mo sa pondo para lang gastusan ang... Tumingin siya ng may pandidiri kay Cielo. Ang bisyo ng kabit mo. Sa pagkakabanggit ng pangalan niya, tila nagising si Cielo mula sa kanyang pagkabigla. Nakita niyang papalapit sa kanya ang isang babaeng pulis. Huwag niyo akong hawakan. Tili niya, umatras at nabangga ang buffet table. Nalaglag ang ilang plato, lumikha ng ingay na sumasabay sa kanyang paghihisterikal. Wala akong kinalaman dito. Si Renato, siya ang may pakana ng lahat. Sinabihan niya lang ako. Napipirma si Diante. Biktima lang din ako. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Ang babaeng kanina lang ay kayakap niya at tinatawag niyang langit. Ngayon ay siya pang unang nagtulak sa kanya sa impyerno. Anong biktima? Bulyaw ni Renato. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ikaw ang nagpumilit na kunin natin ang trust fund. Ikaw ang naghahanap ng pekeng doktor. Ikaw ang gahaman, Cielo. Ikaw. Dahil nangako ka. Ganti ni Cielo, ang kanyang maskara ay kumalat na sa kanyang pisngi dahil sa luha. Sabi mo iiwan mo ang losyang na yan. Sabi mo mayaman tayo. Sinungaling ka. Wala ka palang kwenta. Nakatayo lang ako sa gilid, katabi ni Attorney Joaquin, pinapanood silang magsisihan. Nakakaawa, nakakasuka. Ang pag-ibig na ipinagmalaki nila, na ipinalit nila sa akin, ay gumuho sa unang pagyanig pa lang ng problema. Tama na ang drama. Utos ng hepe ng pulisya. Dalhin na ang mga yan. Habang hinihila si Cielo, napansin ko ang kislap ng diamanteng singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na naging mitya ng lahat. Sandali, sabi ko. Huminto ang mga pulis. Lumapit ako kay Cielo. Tinitigan ko siya sa mata. Dati, nakikita ko sa mga matang yan ang isang kaibigan. Ngayon, wala akong nakikita kundi isang stranger na puno ng inggit. Ang singsing, mahinahon kong sabi. Hubarin mo. Bakit ko ibibigay sa'yo? Bigay ito ni Renato? Asik niya, kahit nanginginig. Binili yan gamit ang perang ninakaw sa bangko, paliwanag ni attorney. Joaquin sa likuran ko. Ebidensya yan, Miss Montero, at kung ayaw mong madagdagan ang kaso mo, isusuko mo yan. Padabog na hinubad ni Cielo ang singsing at ibinato sa akin. Sinalo ko ito. Ang lamig ng bato sa aking palad ay wala nang dalang sakit. Isa na lang itong piraso ng metal at carbon. Walang halaga. Nang mailabas na sina Renato at Cielo na parang mga basurang itinatapon sa gitna ng pistahan, naiwan sa sala si Mama Marites. Nakahandusay siya sa sofa, hinihimas ang dibdib, nagpapapaypay sa isang ginang na naawa sa kanya. Nang makita niyang nakatingin ako, lalo niyang pinalala ang kanyang pag-arte. Diyos ko, ang puso ko. Diante, tubig. Ungol niya. Lumapit ako. Kumuha ako ng baso ng tubig sa mesa. Inabot ko sa kanya. Mabilis niyang ininom iyon
at pagkatapos ay tumingin sa akin na may halong takot at pagmamakaawa. Dianthe anak, simula niya, ang boses ay nanginginig. Wala akong alam sa mga plano nila. Alam mo naman, di ba? Nanay lang ako. Napilitan lang ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang parehong kamay na madalas niyang paluin o itulak noon. Huwag mo naman akong paalisin. Matanda na ako. Wala akong pupuntahan. Pamilya tayo, di ba? Utang na loob ko sa ama mo ang pagtira dito. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula sa pagkakahawak niya. Kumuha ako ng tissue at pinunasan ang parte ng balat ko na hinawakan niya. Tila ba may duming dumikit doon. Utang na loob. Ulit ko, ang boses ko ay mababa, pero matalim. 10 taon, Mama. 10 taon kitang pinagsilbihan. Nilabhan ko ang damit mo, niluto ko ang pagkain mo, inalagaan kita kapag may sakit ka. At ang sukli mo? Tinawag mo akong tanga. Tinawag mo akong walang kwenta. At pumayag kang ipasok ako sa mental hospital para lang makuha niyo ang pera ng tatay ko. Yumuko ako para magpantay ang aming mga mukha. Hindi kita papalayasin dahil masama akong manugang. Bulong ko. Papalayasin kita dahil ito ang bahay ngama ko. At sa bahay na ito, walang puwang ang mga ahas. Tumayo ako ng tuwid at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Kunin mo ang mga gamit mo. Ngayon din. Dahil kung hindi, ipapatapon ko yan sa labas kasama ng basura. Biglang nagbago ang mukha ni Mama Marites. Nawala ang awa, nawala ang takot. Bumalik ang pamilyar na bangis ng mukha na nakita ko araw-araw sa loob ng 10 taon. Tumayo siya. Inaayos ang kanyang gusot na damit. Walang hiya ka. Duro niya sa akin. Ang boses ay nanginginig sa galit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, tandaan mo to, Dianthe. Hindi ka magiging masaya. Masusunog ka rin sa impyerno. Lumapit si Attorney Joaquin at hinarangan siya. Mrs. Montero, kung ako sa inyo, aalis na ako habang may natitira pang katiting na dignidad ang pangalan nyo. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Dianthe. You are trespassing. Tumingin si Marites sa paligid. Ang mga kaibigan niya, ang mga kumari na kanina lang ay katsismisan niya, ay umiiwas na ng tingin. Ang iba ay hayagang bumubulong-bulong. Ang kahihiyan, ang hiya na pinakainiingatan niya, ay dumapo na sa kanya ng buong bigat. Padabog siyang naglakad palabas, hindi na nag-abalang magpaalam. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay papahina ng papahina hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng gabi. Nang makaalis na ang mga pulis, ang mga Montero, at ang huling bisita, isinara ko ang malaking pinto ng aming bahay. Ang clack ng lock ay tila ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Napasandal ako sa pinto at dahan-dahang dumulas pababa hanggang sa mapaupo ako sa sahig. Tahimik, payapa, sa wakas. Kabanata 10. Ang abo ng kahapon. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakabibingi, ngunit hindi ito nakakatakot. Ito ang uri ng katahimikan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Kalmado, malinis, at puno ng posibilidad. Nakaupo pa rin ako sa sahig sa may pinto nang maramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat. Si Lola Isay. Sa tabi niya ay si Attorney Joaquin na nakatingin sa akin ng may pag-aalala at paghanga. Tapos na, anak, malamig na sabi ni Lola Isay. Wala na sila. Tumango ako at sa pagkakataong ito, tumulo ang luha ko. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Lola, nagawa ko. Naligtas ko si Miguel. Oo, Dianthe, sabi ni Attorney Joaquin, inabot sa akin ang isang panyo. Naging matapang ka, hanga ako sa'yo. Ang mga papeles para sa restraining order at annulment ay aayusin ko agad, bukas na bukas din. Inalalaya nila akong tumayo. Tumingin ako sa sala. Makalat. May mga basag na plato,
May mga natapong pagkain at sa gitna ay ang pulang maleta na nakabukas pa rin, nakalantad, ang mga pekeng pera. Iligpit na natin na ng mga kalat, sabi ko. Gusto kong burahin ang lahat ng bakas nila sa bahay na ito. Ako na ang bahala dyan bukas, sabi ni Lola Isay. Magpahinga ka na. Hindi, Lola. Umiling ako. Gusto kong simulan ngayon. Pumunta ako sa dingding kung saan nakasabit ang malaking wedding portrait namin ni Renato. Napakalaki nito, napakabigat, na parang ang kasinungalingang dala nito. Sa larawan nakangiti kami, mukhang perpekto. Pero ngayon, nakikita ko na ang pagpapanggap sa kanyang mga mata. Inabot ko ang frame. Mabigat ito, pero binuhat ko ito ng walang tulong. Dianthy, baka mabigatan ka. Akmang tutulong si Attorney Joaquin. Kaya ko to, sagot ko. Ibinaba ko ang litrato. Hindi ko ito binasag. Hindi ko ito sinunog. Wala nang puwang ang dahas sa puso ko. Dahan-dahan ko lang itong itinaob at isinandal sa pader. Nakaharap sa dingding. Ang likod ng frame na lang ang makikita. Isang blangkong kahoy. Tapos na ang kabanatang iyon. Isinara ko na ang libro. Umakyat ako sa itaas para tingnan ang aking anak. Mahimbing ang tulog ni Miguel sa kwarto ni Lola Isay. Ang kanyang paghinga ay payapa. Walang kamalay-malay sa gera na naganap sa ibaba para sa kanyang kinabukasan. Humiga ako sa tabi niya. Niyakap siya ng mahigpit at sinamyo ang kanyang amoy. Ligtas ka na, anak. Bulong ko. Wala nang kukuha sa'yo. Kinabukasan, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Iba ang liwanag ngayon. Mas maliwanag. Mas mainit. Bumaba ako at naabutan ko si Lola Isay at ilang katulong na naglilinis. Ang mga bakas ng party ay unti-unti nang nawawala. Ang mga dekorasyon ay tinatanggal na. Naglakad ako palabas ng bahay at tumungo sa likod. Sa lumang workshop ni Papa, hawak ko ang susi sa aking kamay. Ang kalawangin at lumang susi na matagal ko nang hindi nagagamit. Tumayo ako sa harap ng pinto ng Diwa Restoration. Ang pangalan ay halos nabura na ng panahon. Hinaplos ko ang kahoy. Dito ako masaya. Dito ako totoo. Isinuksok ko ang susi sa seradura. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ay parang musika. Click! Bumukas ang pinto. Ang amoy ng lumang kahoy, varnish, at alikabok ay sumalubong sa akin. Hindi bilang amoy ng luma, kundi amoy ng simula. Pumasok ako. Ang mga kagamitan ay nandoon pa rin, naghihintay. Kinuha ko ang isang pait at isang piraso ng liha. Tumingin ako sa isang sirang silya sa sulok. Bali ang paa. Gasgas ang sandalan. Parang ako. Pero alam ko ang gagawin. Alam ko kung paano ito aayusin. Hindi para ibalik sa dati, kundi para gawing mas matibay, mas maganda, at may bagong kwento. Nagsimula akong magliha. Ang bawat hagod ay nag-aalis ng dumi ng kahapon. Ang bawat paglipad ng alikabok ay pagpapalaya sa aking sarili. Simula na, bulong ko sa sarili ko, habang ang tunog ng pagliliha ay pumupuno sa tahimik na umaga. Ito ang simula ng pagpapanumbalik. Lumipas ang 1 taon at ang simoy ng hangin sa vegan ay tila mas magaan, mas malinis. Ang dating amoy ng luma at inaamag na kahoy sa workshop ni Papa ay napalitan na ngayon ng masiglang amoy ng varnish, bagong tabas na nara, at higit sa lahat, ng halakhak ng mga kababaihan. Nakatayo ako sa gitna ng Diwa Restoration Workshop. Pinapanood ang aking mga estudyante. Sila ay mga babaeng tulad ko noon. Mga byuda, mga iniwan, mga naging biktima ng karahasan, mga inang nawalan ng pag-asa. Dito, hindi lang kami nag-aayos ng mga sirang muebles. Sa bawat pagliha ng gasgas, sa bawat pagpapalit ng sirang pyesa, inaayos din namin ang aming mga sarili. Ma'am Dianthy, tawag sa akin ni Aling Rosa, isang ginang na dating binubugbog ng asawa. Ipinakita niya sa akin ang isang antigong mesa na kuminang na parang bago. Tingnan niyo po,
parang hindi naging panggatong tingnan noon. Ngumiti ako at hinaplos ang makinis na ibabaw ng mesa. Yan ang sikreto ng kahoy aling Rosa. Kahit gaano kalalim ang gasgas, basta't aalagaan at pakikinisin, lalabas ang tunay na ganda. Minsan, mas tumitibay pa nga pagkatapos masira. Isang kartero ang dumating kaninang umaga. Dala niya ang balita tungkol sa pagbaba ng hatol, guilty. Si Renato at Cielo ay parehong sentensyado ng pagkakulong dahil sa qualified theft at fraud. Walang piyansa. Binasa ko ang sulat pero wala akong naramdamang tuwa o galit. Wala na ang panginginig ng laman. Para lang akong nagbabasa ng balita tungkol sa ibang tao. Ang apoy ng paghihiganti ay matagal nang namatay at ang naiwan ay ang abo ng kapayapaan. Nabalitaan ko rin na si Mama Marites ay nakatira na ngayon sa isang maliit na paupahan sa kabilang bayan, nagtitinda ng kakanin para mabuhay. Ang babaeng dating hindi makahawak ng walis ay napilitan na ring matutong mabuhay sa sariling pawis. Hustisya na ang bahalang maningil sa kanila. Tapos na ako doon. Mama! Napalingon ako nang marinig ko ang boses ni Miguel. Tumakbo siya papasok ng workshop. Suot ang kanyang uniforme sa eskwela. May dalang isang laruang eroplano na gawa sa kahoy. Bali ang pakpak nito. Mama, nasira po. Sabi niya, nakanguso. Pigil ang iyak. Nahulog ko kanina. Lumuhod ako para magpantay kami. Kinuha ko ang eroplano. Wala yan anak. Walang bagay na hindi kayang ayusin, basta't willing kang pagtiyagaan. Kinuha ko ang pandikit at isang maliit na clamp. Sa tabi namin, tahimik na nanonood, si Attorney Joaquin. Dumadalaw siya paminsan-minsan, hindi para manligaw, kundi para kumustahin ang inaanak niya sa binyag. Naging mabuti siyang kaibigan, isang haligi na nirerespeto ang aking espasyo at kalayaan. Alam niyang, hindi ko kailangan ng bagong Renato para maging buo. Buo na ako. Tingnan mo, Miguel. Turo ko habang pinagdidikit ang mga piraso. Kapag natuyo ang glue na to, ang dugtong na ito ang magiging pinakamatibay na parte ng eroplano mo. Ang tawag dito ay hilom. Tumingin sa akin si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Parang magic, Mama? Mas magaling sa magic. Sagot ko. Hinalikan siya sa noo. Sining ito. Sining ng pagbangon. Tumayo ako at tiningnan ang paligid. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana. Pinaiilaw ang mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Ang bahay na ito, na dating kulungan ng aking mga luha, ay naging santuwaryo na ng aking tagumpay. Ang pera ni Papa ay ligtas na nakatago para sa kinabukasan ni Miguel. Ang negosyo ko ay lumalago. Ang puso ko ay payapa. Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding, isang salamin na ako mismo ang nag-restore. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi na ang Diante na nakayuko, maputla at takot. Ang nakikita ko ay isang babaeng may mga pilat sa kamay, may mga guhit ng karanasan sa mukha, pero may mga matang nagniningning sa tapang at pagmamahal sa sarili. Ako si Diante, nabasag, nadurog, pero binuo muli ng sarili kong mga kamay. At gaya ng mga antigong waveless na mahal ko, ang aking halaga ay hindi nasusukat sa kintab ng panlabas, kundi sa tibay ng kwentong nakaukit sa aking kalooban. Huminga ako ng malalim, nilanghap ang amoy ng bagong simula, at ngumiti ng totoo. Tapos na ang pag-aayos, oras na para lumipad. At sa paglipad ni Diante, naway kasama rin niyang lumipad ang inyong mga puso, palayo sa bigat ng kahapon at patungo sa liwanag ng inyong sariling kalayaan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig at pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito. Alam kong hindi naging madali ang bawat kabanata. Aaminin ko, ilang beses ding tumigil ang aking pluma at tumulo ang aking luha habang isinusulat ko
ang mga gabi ng pagtangis ni Diante. Masakit damhin ang kanyang pighati dahil alam kong hindi lang ito basta kwento sa libro. Ito ay kwento ng marami sa inyo. Mga inang nagsakripisyo ng pangarap, mga asawang nagmahal ng buong buo, ngunit sinuklian ng panloloko. Ang kwentong ito ay munting alay ko sa bawat babaeng minsang naramdaman na sila ay basag, luma o wala ng halaga. Nais kong ipaalala sa inyo, gaya ng turo ni Diante sa kanyang workshop, na ang inyong halaga ay hindi nababawasan ng sugat o ng panahon. Ang bawat peklat ay ginto na nagpapatibay sa inyong pagkatao. Ang pagmamahal sa sarili, ang pinakamagandang sining na maaari ninyong buuin. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isa akong tanong na nais kong iwan sa inyong isipan at gusto kong marinig ang inyong tapat na sagot. Kung kayo ang nasa katayuan ni Diante, kaya niyo bang ibigay ang kapatawaran sa taong dumurog sa inyo kahit hindi nila ito hiningi? O naniniwala kayo na may mga kasalanang tanging hustisya lang ang makakapaghugas? Ibahagi ang inyong saloobin, karanasan, at mga aral na napulot sa ating comment section. Binabasa ko ang bawat kwento ninyo. At kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit kaunting init sa inyong puso o pag-asa sa inyong araw, pakiusap, mag-iwan ng like at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapatid o ina na maaaring kailangan din ng mahigpit na yakap ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Ingat kayo palagi.